teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan, sige po, mag-opening prayer po muna tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga pong ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga kapatid ko na kasama ko po ngayon. Lord, ikaw po ang siyang manguna dito po sa GMJ edition na ito. Lord God, ikaw po ang mag-provide ng lahat ng aming mga sasabihin, Panginoon, and lahat po ng makikinig, Lord God, ikaw din po ang magbukas ng puso't isipan nila, Panginoon. Lord, lahat po ng aming aawitin, lahat po ng aming bibigkasin, Panginoon, ay inaalay po namin sa inyo. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, kanta po muna kami. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y ingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko.
Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ayan, thank you, Lord. So, ayun nga po, for the month of October, ang ating pong topic is living full of faith. So, nung first week po, pinag-aralan natin na yung ating life dito as ginamit nga po natin yung analogy na tayo nga po ay tumatakbo daw sa isang race. So, ang ating starting point ay ang ating personal relationship with God. And then, nung second week naman po, syempre po sa isang karera, for us to finish and win, dapat hindi po tayo matapilok. So, do not trip. So, nung nakarampong topic na yon, napag-aralan naman po yung mga hindrances and yung sin na nagkukos sa atin para nga po mag-trip or madapa, matapilok, ganyan po. For this week naman, for this episode naman po, ang topic po natin is about perseverance. So, basahin ko lang po muna ulit ng buo yung ating pong verse galing sa Hebrews 12, 1-3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Ayan po. So, ayun nga po, sabi nga doon, persevere, doon sa race that is marked out for us. So, kapag ka po kasi sinabi yung salitang persevere, parang ito po yung magko-continue ka despite of hardships, despite of problems, para maging successful ka or to finish a task. So parang kapag ka po sinabing perseverance, ano po siya, tinitake na po siya agad on a negative note. Kasi nga, to have perseverance, kailangan meron kang suffering na doon ka magtatagumpay. So, parang ang bigat na po agad pag pinag-usapan ng perseverance. So, bago ko po tanungin, sorry, hindi ko pa po pala napakilala yung mga guests ko. Ang dami ko na sinabi. Sige po, pakilala po muna kayo. Umpisa na po sa katabi ko. Ayan. Good morning, Jesus. Ako po si Sharon Nagit. Anak po ako ni Sister Relly Danganan. So, actually, 4 years na po ako, more than 4 years na po ako, nagsiserve kay Lord ng intact, yung fully attending the mass, actually joined the choir group of LSSC. So I'm very thankful at nabigyan po ng pagkakataon na maging party po ng choir at makapag-sing for the glory of God. Thank you, Lord. Amen. Next po. Good morning po sa lahat. Ako naman po si Sister Celia and I've been with Comfy for the past 12 years. So, working hard to stay with the Lord po. And the topic is really very appropriate for me kasi
nakikita ko how important it is to really strive hard, not to give up, and look in front, look ahead kung saan tayo papunta. Thank you, Lord po. Amen. Next po, sister. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Carmen, anak po ni Sister Lina. Nagpapasalamat ako at sabi kasi dun sa aming GC na Sister Heidi nga, isama ako sa Good Morning Jesus. Actually kanina, inulit-uli kanina, medyo sabi ko nga, baka next time na lang, pero iba pa rin si Lord ang nangusap. Kaya, thank you Lord at nandito po ako. Thank you, Lord po. Ayan. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Pauling Asansa. Anak ko po si Sister Heidi. Thank you, Lord. Ang short lang. Wala talaga po. Ayan. Thank you, Lord. So, ayun nga po, nanay ko. Ayan. So, kasi nga po, feeling ko lang naman, medyo mabigat yung mga sharing nyo. Umpisan lang po natin with a fun activity. Ayan, na masho-showcase yung perseverance. So, hindi po ko po ito sinabi sa kanila. Meron po ako ditong, yung pangalan po nila sa aking mga kamay, and pipili lang po ako kung sino sa kanila ang gagawa nito. Ayan. So, meron po akong ipapabasa sa inyo na tongue twister. So, bunutin ko muna kung sino. Si Sister Celia po. Ayan. Alam niyo po ba na merong tongue twister pala sa Bible? Ayan, sige po. So, si Sister Celia po, pabasa nga po. Ano po yung Opo, okay, sige. ayun po. I do not understand what I do, for I don't do what I would like to do. But instead, I do what I hate. Since what I do is what I don't want to do, this shows that I agree that the law is right. So I am not really the one who does this thing. Rather, it is the sin that lives in me. I know that good does not live in me, that is in my human nature. For even though the desire to do good is in me, I am not able to do it. I don't do the good I don't do the good I want to do. Instead, I do the evil that I do not want to do. If I do what I don't want to do, this means that I am no longer the one who does it. Instead, it is the sin that lives in me. Ayan, thank you, Lord. So, kung napansin niyo po, no, medyo ang daming word na do, don't, does. Ayan po. And yun nga, medyo may nagbabakil, inuulit. So, parang yung perseverance lang po, kahit po na alam mong na matutwist na yung dila mo sa pagbabasa, pero itutuloy mo kahit gaano pa yan kahaba. So, ganun din po yung essence ng perseverance. Despite of the hardships, the difficulties, magpapatuloy tayo. Tutuloy natin yung race. So, which leads me to my first question nga po. Ayan. So, dali lang po Ayan. Ang aking first question. Ayan. Ready na po ba? Have you experienced, since sufferings nga daw po ang katugon ng perseverance, have you experienced hardships in your life where you had to choose if you were going to persevere or quit? And then, what led you to that decision? At saka, who or what did you hold on to? Ayan. So, sino po kaya ang... May gusto po bang mag-volunteer? Hindi, sige. Unahin ko na po sa likod. Ma, ikaw muna. Ako pala. Thank you, Lord. Ang base sa experience ko, ang perseverance ay talagang napakahirap. Yung nangyari noon, na ay talagang hindi ko akalain na mapapagtagumpayan ko yung pagsubok na yun dahil sa yung nangyari yung nagkaroon ng aksidente yung aming sasakyan noon na ang driver ko ay bayaw ko. So, madaming na aksidente at matagal na may mga nasa ospital, ang laki ng nagastos. So ngayon ay parang nag-struggle ako kasi pag alis ng mga bata, pupunta sa school, papasok, wala na akong makausap. Parang mababaliw na ako. Ang ginagawa ko lang ay ako'y dadapa sa kama, nakataas ang kamay. At ako ay umiiyak na ako dumadalangin kay Lord.
talagang hindi ko alam kung anong aking gagawin. At binigay naman sa akin ni Lord yung John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, you will ask anything you wish and you shall have it. Kaya thank you Lord, at talaga namang ipinagkaloob ni Lord lahat ang aking mga At yung pangyayari pa ay yung parang kami mag-asawa ay nagkakaroon ng hindi magandang usapan kasi minsan sinisisi ko siya dahil sabi ko ay noon yung mga driver namin nahuli ko na sila ay mayroong mga babae doon sa kanilang tinutuluyan. Sinabihan ko ang asawa ko, sabi ko, ayaw ko ng ganyan, sabi ko. Ang ating hanap buhay ay sasakyan. Baka mayroong mangyari na hindi maganda, magkasisihan pa tayo. Ang sagot ng asawa ko, wag na raw akong makialam at baka mamaya ay masabi pa nila na baka ako ang may gusto. Sabi ko, baka sila sampalin ko ng mag-asawang sampal. Sabi ko gano'n, pag gano'n na kanilang sinabi. So, yun nga, hindi nga nagtagal, nangyari nga yung aksidente. At yun pala, kaya sila, yung bayak ko, ayaw sumama sa amin, may usapan na sila noong mga babae na sila ay pupunta sa Subic at doon sila mag-swimming. Ngayon, hindi sila natuloy at nalalayuan. So, doon na sa amin pupunta sila. Ngayon ay umuulan, madulas ang daan, nagsusundutan. Ngayon, pagsundot nung isang babae doon sa aking bayaw, nagulat siya, yung jeep ay bumaligtad ngayon. So yung mga sakay ay nasaktan, dinala sa Enbilia Hospital at saka yung iba doon sa Matrix sa Lipa. So talagang malaking nagastos at yung pag-ring yung cellphone ko, kung mo ako'y nag-iisa, hindi ko maintindihan kung anong aking gagawin. Talagang magsi-CR muna ako. Ayaw kong sagutin ang cellphone, parang gusto ko nang itapon. At yun, ang ginagawa ko na lang ay ako'y talagang mag-pray kay Lord. At sa awa at tulong ni Lord, yun, sa pag-pray ko, na pagtagumpayan ko yung mga pangyayaring yon at yung hinahanap ko sa aking mga in-laws na magkaroon ng moral support, sila man lang sa akin. Hindi man lang sila tumatawag or what. Kaya ayun ang aking ipinagtatampo sa aking asawa. Tapos nung minsan, tinext ko sila na sabi ko, baka naman pwede na tulungan ninyo kami sa pinansyal. Ngayon, sabi naman nung asawa ko, nung umano ay, nag-text ka ba sa kanila? Sabi ko, oo, bakit? Humihingi ka raw ng tulong. Sabi ko, oo. Alam mo namang makain pa nila wala maitulong pa nila sa atin. Bakit? Kailangan talaga sila tumulong, sabi ko, dahil sila rin naman ang may kasalanan. Sabi ko gano'n. Dahil kung sila sumunod sa sinasabi ko, hindi mangyayari yon. At yun, ang nangyari ay yung hanggang sa naisip ko na sabi ko, ididimanda ko yung bayaw ko para tumulong sila. Pero pumayag naman yung asawa ko. Sabi ko, bahala ka kung anong gusto mo. Dahil napapansin ko na parang kumakampi pa yung asawa ko sa kanyang pamilya kaysa sa akin. Kaya ganun ang ginagawa ko. Ngayon, nagpunta naman na kami doon sa Lipa na nataon naman nakadestino doon yung pinsang kong pulis. Tinanong ko siya. Sabi ko, Kuya, kung halimbawa kaya idemanda ko yung bayaw ko at makulong, anong mangyayari? Pag idemanda mo at nakulong dahil kapatid ng asawa mo, ikaw rin ang tutubos noon, 50,000 yun. Sabi ko, hindi na lang. Sabi ko ganon. Tsaka magkakagalit kayo ng iyong mga in-laws. Di sabi ko, okay lang. Kung ayaw nilang tumulong, alangan naman suluhin ko. Ako'y nagpipray ako talaga kay Lord. Pray ako ng pray. So yun ang ibinigay sa akin ni Lord, yung John 15:7. Kaya nanatili na lang ako kay Lord kung ano ang kanyang pasasabi. At yun nga, ang nangyari ay hanggang sa natapos yung ilang buwan na yun na pag-aamutan sa Enbilia Hospital at saka doon sa Matrix na 2,000 na gastos. Tapos dinala pa ako noong tiyuhin noong isang kasama namin, noong isang kasamang driver
na dinala ako sa attorney at mayroon pang ipinahahabol na na dapat na bayaran ko. Ngayon, hindi ko naman alam na yung kapatid ko pala ay mayroon ng kinuntak na heart killer na kung sakali na malaki ang hihingin nila sa akin, tatawag lang yung kapatid ko. At sa awa at tulong ni Lord, hindi nangyari yun. At nagbigay din ako ng bayad, bagamat ako'y galit. Dahil sabi ko, tapos na yung bayaran sa hospital, bakit mayroong pang another operation? Ang sabi naman sa akin noong attorney, kung tutuusin ho, misis, hindi na ninyo sakop yun dahil yun ay sadyang sakit niya na yung may bukol sa matres. Ay sabi ko naman, ay yan ang napapala ng mga babaeng hindi sa iisang lalaki. Sabi ko ganon. Kaya sabi ko, ay thank you Lord, talagang kahit na kung minsan nakakapagsalita ako ng hindi maganda, ay nariyan pa rin si Lord na talagang ako'y ginagabayan at pinapatnubayan. At yun nga, sabi sa akin ni Lord, dun sa Joshua 1:9 na do not be afraid, I will help you, I'll be with you wherever you go. Kaya sabi ko kay Lord, ay thank you Lord, thank you Jesus, alam ko na hindi mo talaga ako pababayaan. At hindi nga ako pinabayaan ni Lord na solve yung problema hanggang sa hindi naman kami nagkasamaan na loob ng mga in-laws ko, pati nung asawa ko, dahil sabi ko siguro magkakahiwalay na kami dahil pagka yung sabi niya sa akin, ipagayak mo nga ako ng damit. Ang ginawa ko, ginayak kong maraming damit. Sabi ko, bagsawa ka, kung hindi ka umuwi, di ka lang umuwi. Tapos sabi sa akin, parang ayaw mo na akong pabalikin na, hindi na ako kumibo. Tapos nung makaalis siya, umiyak na naman ako, at ako nagpipray kay Lord. Sabi ko, Lord, huwag mo naman hayaang ganitong mangyayari. Alam ko, nandiyan ka. Sabi ko ganyan, kaya hindi mo ito pababayaan, hindi mo ako pababayaan. Nag-aaral pa ang mga anak ko. So, yun. Thank you Lord. At nalagpasan ko yung mga pagsubok na yun. At ang kabila naman noon ay yun nga na full of blessings. Dahil noong after noon ay halos every 3 months, bumibili kami ng jeep. Kaya kami nakadami ng jeep. Tapos nung mga marami-rami ng jeep, tumigil na kami dahil mahirap pag yung nasisira ay wala siya. Pakikinggan lang sa cellphone yung andar ng jeep kung anong sira. At ako ang nakikipag-usap sa mga driver at saka doon sa Kaya thank you Lord. At kung walang mga ganong pagsubok, ay hindi ko alam talaga kung anong mangyayari sa amin kung wala si Lord. Kaya salamat kay Lord. At yung bagamat mayroong suffering, mayroon din namang Thank you Lord, mayroong blessing. Thank you Lord, thank you Jesus. Ayan, thank you Lord. Ayun nga po, nangyari po yun, ako ay college pa. Tapos meron pa rin yatang nangyari sa akin noon. Kaya tuwing may hearing po, kasama po ako ng Mama Salipa. Ayun nga, dahil nagde-demand sila ng settlement. Ayun, thank you Lord. So kung mapapansin niyo po dun sa sharing ng Mama, parang ang daming hardships. Nandyan na yung sa business, syempre apektado yung finances, tapos yung relationship, hindi lang dun sa mga tsuhin ko, kung hindi pati sa tatay ko pala. Hindi ko alam ganun kaseryoso. Ayun, so thank you Lord po, kasi sabi nga natin, posible na mag-persevere ka, posible na huwag kang mag-quit. Basta kilala mo si Lord. Sabi nga po ng nanay ko, ang word sa kanya ni Lord, manatili ka. So, yun yung pinanghawakan niya, yung pangako sa kanya ni Lord na yung sa nasa Joshua 1:9 na hindi siya mag-iisa, natutulungan siya ni Lord. Basta po kilala natin si Lord, alam natin na kaya natin. Sabi nga natin doon sa perseverance, 'di ba? Despite of the hardships, magpapatuloy ka. So kahit na dumapa ka na diyan, umiyak, actually siguro po isa yun doon sa mga bagay na dapat nating gawin kapag may hardship tayo. Yung hindi po tayo, yung tatanggapin natin na hindi natin kaya. Kasi kapag pinakita natin kay Lord na tayo ay maliit, na kapag pinakita natin kay Lord na tayo ay mahina, doon ipapakita ni Lord kung gaano siya kalaki. God is bigger doon sa mga problema na meron tayo. Ayan.
So, next kong tanongin, yung katabi, si Sister Carmen. Ayun po, meron po ba kayong napagdaanan na hardships na pinag-isipan mo kung magpapatuloy ka ba o magko-quit ka na? Tapos, ano po yung pinanghawakan nyo noon? Low, ayun. Thank you, Lord. Yung nga itong aming maliit na negosyo. Kasi sa totoo, share ko lang po, yung nagkaroon po kami ng ganitong business ng asawa ko. Natayo na siya, pero napasok pa ako. Napasok pa ako sa isang company na ganito din yung trabaho. Garments din, tailoring din. Sa sa 11 years ko dun sa boss ko na yun, parang hirap akong iwan siya. Hirap akong iwan talaga siya kasi ako lang yung tao niya na parang hindi niya rin ako tinuring na iba kasi kaibigan niya, naging kaibigan ko din. Talagang nakita ko yung ilang kaming ahente, pero ako yung parang mas malapit, naging malapit talaga sa kanya. Tsaka pag pinapagalitan niya ako, hindi ako sumasagot. Umiiyak lang ako. At pag napagalitan ako, hindi ako yung tawag nito na nagsasalita na hindi maganda sa kanya. At pagkatapos nun, lumalapit pa rin ako sa kanya. Kaya merong isang kong friend na kasama ko din sa trabaho na napagalitan ka na nga, tapos lapit ka pa ng lapit. Sabi niya gano'n. Kasi iba yung ugali ko talaga noon pa. Ito na yun. Kaso lang sabi ko nga, dahil sa 11 years na yon, minahal ko talaga yung boss ko na yon. Kaso lang, kailangan ko mamili. Kasi sabi nga ng asawa ko, meron na tayo, bakit kailangan ayaw mo pang bumitiw sa kanya? Kaya yung time na yon, nung bumitiw na ako sa boss ko, February yun eh, talagang sabi ko, ma'am, aalis na ako. Sabi ko, aalis na po ako. Kaya nung sinabi niya, sige Carmen, wala na tayong pag-uusapan. Yun lang ang nasabi niya. Tapos, may mga nagsasabi sa akin na kailangan, may makuha ka ganito. Hindi ko na inano po yun kasi ang sa akin, yung parang tinraidor ko na siya eh. Yung sa akin ha, parang natraidor ko na rin siya kasi imagine meron na kaming ganong shop. Hindi niya pa alam. Siya pa yung huling-huling nakaalam. Kasi hindi ko kayang sabihin agad-agad sa kanya kung paano ko magpapaalam. Yun lang yun sa akin. Pero kaya nung nag-one-in-one kami, sinabi ko yung totoo. Yes, ma'am. Meron po. Hindi na ako nagsinungaling, wala nang alibay. Yes, ma'am. Tapos sabi niya, ganun ba? Sige. Total namili ka na rin lang, yung as husband mo, wala na. Yun na talaga. Kaya sa ngayon, ito nga dahil nararanasan ko yung itong business na to, doon ko nakita yung sinasabi niya na mahirap. Kasi nakikita ko ako kasi ang purchasing, ako din yung sa marketing, ako yung nagdidivisorya. Pag yung nag-down yung mga kliyente, talaga napupunta lang talaga sa material, sa fabrics, ganon. Pero yung pagbabayad mo sa mananahi, wala pa. Aabunuhan mo pa yun. Pero awat grasya ng Panginoon talaga. Kakapit ka eh. Kasi hindi pa naman kami ganon ka-stable. Talaga magugulat ka na biglang may paparating si Lord. Dumating kami sa point na parang sabi ng asawa ko, parang ayoko na yata. Parang ayoko na nito, sabi niya. Ano kaya, bitawan ko na to? Ako ayoko. Pride yung umiiral sa akin. Kasi naumpisahan na natin to eh. Pero iba pa rin yung ni Lord na talagang magugulat kami darating. Magpapagawa ng coat and pants. Siyempre pag MTO, made to order, medyo mahal. Kaya talagang, Lord, ikaw talaga nagpapadala. At nagpapasalamat ako, laging kay Lord lang talaga kami umaasa pag may dumarating. Thank you, Lord. Lahat ng dumarating, thank you, Lord. Kaya yung asawa ko, nagpapasalamat din ako kay Lord. Kasi hindi naman siya nakaka-attend sa ganitong gawain. Pero nagpapasalamat din ako kasi nung sinabi nga na magkaroon ng prayer meeting, hindi siya nagdalawang isip. Sige, sabi niya, tuwing kailan ba yan? Yun lang ang tanong niya sa akin. Kaya every Tuesday, meron kaming prayer meeting. At nagkukumahog pa yan. Pag yung may darating na si Sister Sally,
Sabi niya, oh, andyan na si Sister Sally, may prayer meeting na. Minsan ako nasa taas pa kasi minsan iiglip ako. Pero siya nagsasabi na, oh, ayan na si Sister Sally, mag-start na tayo, baba ka na dyan. Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord, talagang hindi niya kami pinababayaang mag-asawa. Dahil baguhan lang kami sa ganitong trabaho, sa ganitong business, talagang siya lahat ang nagpo-provide. Talagang isa pang pinagpapasalamat ko kay Lord kasi nga, di ba, naikwento ko yung sasakyan namin na nagkawa kami ng sasakyan dati na walang down payment yung last December. So yung time na yon, December, tapos March, April, walang pumapasok. Halos wala talaga. Humingi na ako ng tulong sa mga ka-sister na kung po pwedeng ipasalo na sila nang sumalo. Kasi 5 years to pay. Pero hindi inalaw ni Lord. Kasi alam niya gagamitin yung sasakyan. Kahit, tsaka nakakatuwa yung bangko kasi dapat yun sa ibang bangko, kung ilang buwan kang hindi nakahulog, dapat yun ay babayaran mo. Nakahulog kami June. Yun lang ang binayaran namin. June lang kami nakahulog. Kaya talagang sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Hindi talagang sabi nga, sumunod ka lang. Talaga naman ang pagpapala ay sunod-sunod. At pinapasalamat ko din kay Lord yung sa kagalingan ng nanay ko. Talagang nanay ko kasi, sa kanya lang ako kumukuha ng lakas. Best friend ko kasi nanay ko. Nanay ko, siya yung, sabi nga ng nanay ko, siya yung partner ko kasi may oras na magkasama pa kami sa San Andres. Tuwing gabi yan, bago kami matulog, magkakanta kami niya ng praise and worship. Kanta kami, tapos magme-makeup pa kami dalawa, matutulog na lang. Kaya yun ang bonding namin. Kaya nung nagkasakit siya, halos bumitaw na siya, sabi niya, lumalakas na ako dahil sa mga anak ko, pero yung katawang lupa ko halos bumigay na. Pati yung faith niya parang nabawasan. Sabi ko, Nay, hindi pwede kasi nga, sabi mo nga ako, off and on ako sa kompi sa ating gawain. Pero sabi mo, ang lapit ko lang, bakit ako hindi pumunta? Bakit ikaw? Bigla mong aanihin yung faith mo kay Lord. Mula naging siya uli na numbalik. At ngayon, thank you Lord, madaldal na siya, kumikilos na siya, gusto niya na maglalaban ng damit niya, pero ayoko yon. Pero gusto niya para daw, mag-exercise daw. Kasi nagulat ako kasi talagang nakita ko talaga ang nanay ko na stroke din pala yung pagkakasakit niya nitong muli. Kaya sabi ko, thank you Lord sa gabay ni Lord sa amin sa aming mag-asawa at dun sa aming mga tao dun sa shop na pag may prayer meeting, tumutugon din siya. Tumutugon din sila lahat, kikinig. Alam mo ni Sister Sally. Kaya papuri, pasasalamat ang aking kay Lord na talagang, at may kaibigan din ako na nandiyan dyan, sumusuporta sa akin. Kaya thank you Lord. Thank you, Lord. So talaga, pagka hardships, parang lahat check. Hardship sa relationship, check. Hardship sa finances, check. Parang talaga, hindi ka lang sa isang bagay susubukin kasi gusto ni Lord, actually kaya ka dumaranas, di ba, ng pagsubok, sabi nga po natin, yung pagsubok kasi, it builds character. And yung character naman, yan yung nagbibigay sa atin ng hope. So, kaya ayaw natin na meron tayong pinagdadaan. Walang may gusto na nahihirapan. Pero tayo bilang Kristiyano, alam natin na ipagpapasalamat natin kay Lord. Kasi mapapagtagumpayan natin yon, sure yon. Basta wag tayo magkukwit. Magpapatuloy tayo kay Lord. Pangahawakan lang talaga natin yung kay Lord. Yung kay Sister Carmen nga, di ba, sabi niya, ilang buwan silang hindi nakabayad. Pero biglang may dadating. So tayo sa atin parang wala na. Pero si Lord, iso-surprise ka palagi. Kaya nga po sabi ko, palagi yung yung dapat nandun lagi yung excitement mo na, Lord, paano mo ako iso-surprise? Lord, ano yung next encounter natin? Ayun. So, bago ko po tanungin yung dalawa sa tabi ko, kakanta po muna sila. Ayan. Thank you, Lord. Iyong gabay sa araw-araw.
wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob, papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob, papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay, lahat ng papuri sa'yo lang. Ayan. Thank you, Lord. Ayan po. So, isunod na po natin yung mga binigyang buhay ni Lord ngayong araw na to. Yung mga magse-celebrate ng kanilang birthday. Ayan. Happy birthday po ngayong October 19, Sister Winnie Colina, Sister Chelsea Hernandez, Sister Irish Sumangil, Brother Lito Sipin, Brother Andrinel Calderon. Ayan. Happy birthday po! Ayan, enjoy your day po mga kapatid. Happy birthday ulit. Ayan. So, ayun nga po, tuloy po natin yung ating kwentuhan. So, meron pa po tayong dalawa dito mag-share. Ayun po mga kapatid, ulitin ko lang po yung tanong. So, meron po ba kayong mga naranasan na hardships in life? And ano po yung nag-lead sa inyo para kung anong naging decision nyo to quit or to persevere? And kanino po or saan po kayo nag-hold on? Kaya naging successful kayo towards dun sa hardship. So, unahin ko na po si Sister Sharon. Okay, Ayan. thank you Lord po. Actually ngayon po, alam naman po natin lahat na mayroon kaming pinagdadaanan. So ito yung pinaka-biggest hardship na pinagdadaanan namin sa, wait lang po, pinagdadaanan ng pamilya namin. So yung umpisa pa lang po na yung na-discover ko about dun sa nangyari kay Mama, blessing na po siya. So kung ano man po yung pinagdaraanan niya ngayon sa health niya, alam ko lahat yun blessing na binigay ni Lord. Umpisa, kung hindi ako binulungan ng guardian angel nung araw na yon para tingnan yung CCTV, hindi na namin aabutan si Mama ng ganun sitwasyon ngayon. So, lahat po yun, umpisa pa lang na parang
na pagkita ko pa lang sa kanya na nakasubsob siya sa CCTV, so nag-alala na kaagad ako. So nagpaalam na ako sa boss ko na uuwi ako, mukhang may problema sa bahay. So ngayon, iniisip ko, wala akong susi. Sabi ko, Lord, paano ako makakapasok sa bahay? Parang lahat-lahat, habang nagdadrive ako, sabi ko sa asawa ko, sa kapatid ko, tawagan yun ang tawagan si mama, baka sumagot. Kasi hindi po siya gumagalaw sa CCTV, nakasubsob lang siya. So, habang nagdadrive ako, nagdarasal lang ako ng Lord, bigyan niya ako ng peace of mind. Kasi may sakit din ako sa puso, hypertensive din ako, baka magpanik ako. Parang nagpapasalamat at nagpupuri ako ng panahon na yon na nandun siya sa tabi ko. Binigyan niya ako ng guidance. No, lahat inayos niya. So, binigyan niya ako agad ng isip kung anong mga gagawin ko na sa kotse pa lang. Tinausap ko na yung asawa ko, tawagan mo na yung school, kunin yung susi, tapos para dadaan na lang ako. Kasi time po talaga usually ang kailangan. Is very critical sa mga ganong case. So, pagdating ko sa school, andun na yung guard, yung susi na binigay niya na sa akin, dali na ako umalis. Tapos, isa pa namang challenge na naman na, syempre si mama nasa loob ng bahay. So, nakalock yung mga screen doors, lahat. Sabi ko, Lord, ano naman po ito? Sabi ko, sana naman okay si mama. Tapos habang nagde-drive, nakita ko, bigla siyang gumalaw. So, nag-i-struggle na siya, yung kamay, right hand niya na abutin. Kasi nga, nagre-ring yung phone. Siguro, tinatry niyang abutin yung mga telepono. So, pagkatapos, sabi ko, nakampante na ako ng kaunti dahil alam ko gumagalaw si mama. Hindi nga lang siya nasasalita. Dahil, ayun pala, na stroke na siya. So, pagdating ko sa bahay, sarado yung harap na door. Sabi ko, Diyos ko, Lord, sana bukas yung nasa likod ng bahay. Ayun, salamat at bukas hindi na ako nag-effort pa. Kasi another effort pa yun, matagal pa para buksan ko yung pintuan. So pagpasok ko, ayun na, kita ko na nga na mukhang na-stroke siya dahil yung face niya, nakangiwi na. So, ang bigat ni mama, inupo ko muna siya, sobrang bigat niya, sobrang bigat. Ganun ata pag stroke, nadadagdagan ng weight yung body. So, ginawa ko, umiyak ako ng tulong sa tapat ng bahay namin. Buti na lang merong construction. At tinawag ko silang lahat, Kuya, pakitulungan naman po ako, buhatin lang yung mama ko. Tapos dali-dali naman sila. So, lahat sila tumulong. Tapos kinarga sa kotse. So, wala namang ibang malapit na hospital na nadadalhin sa amin, kundi dun sa paglabas lang sa amin. So, which yung private hospital, dun namin siya dinala. So, pagdating dun, actually, nagsasalita si mama. Sabi ko, Ma, dyan ka lang ha, huwag ka masyadong sa kotse pa lang, tinatanong niya, saan mo ko dadaling ospital? Kasi iniisip na naman nun yung gagastusin eh. Sabi ko, dito lang ma, saglit lang to sa ER lang muna tayo. Tapos, pagdating namin doon, so pinahiga na siya. Tapos, habang nag-iintay kami ng mga test niya, nagpapasalamat ako kasi parang, di ba, sa pag ganon, parang mawawalan ka ng peace. So, parang nung time na yon, wala kaming ginawa ni Mama dahil thankful ako dahil nakakausap siya. Kundi mag-pray kami na mag-pray. As in, nagpapasalamat ako sa sobrang lakas ng faith ni Mama na kahit na ganun siya na stroke, nagsasalita siya at nagdarasal. So sabi niya, Lord, tulungan mo ko, pagalingin mo ko, palakasin mo ko, Lord. May Jehovah, may Rapha, yun mga binibigkas ni Mama. So parang ako na dapat mas malakas pa nga yung loob ko over her nung time na yon. Mas lalo akong lumakas, natatag yung faith ko nung panahon na yun. Sabi ko, Ma, mag-pray lang tayo. Tapos nakikinig kami ng music, ng mga worship song para pampalakas lalo ng faith namin. So, yun, laging pasalamat dahil sa worship song na yun, doon namin kinuha yung lakas ng mga panahon na yon. So, pinagdarasal namin at nagdarasal po talaga si Mama. So, yung
nung kailangan siyang i-ICU and nung sinabi yung mga expenses, actually ayaw man namin na marinig niya. Kasi usually mga patient ayaw lang. Dati nung na-hospital siya, nung sinabi niya, wag tayo dito, lumipat kami noon kasi hirap lang siya huminga. Tapos sinasabi niya, wala kaming pangbayad, ginagano niya. Pero ngayon, di siya nakapag-ganon. Pero alam ko naririnig niya na sinabi niya lang na sabi lang namin, ma, huwag kang mag-alala ha, the Lord will provide. At si Lord lagi ay nandiyan, sasamahan niya tayo at pagagalingin ka niya. Sabi ko sa kanya. Tapos, amen, amen. Talagang kumakanta lang kami. So, yung time na yon, actually, salamat kami dahil yung progress naman, simula nang dinala namin siya doon, unang hindi niya nararamdaman yung left hand niya. So, hanggang gabi, meron na siyang pakiramdam sa kaliwa. Kaya lang, Amen. sobrang tagal na rin kasi hanggang sa yung naging namin magkakapatid. Dahil para umabot kami ng 6 or 7 days sa hospital, sa private hospital. Nilipat siya ng birthday, eksaktong birthday niya. Kasi sabi namin sa kanya, ma, sa birthday mo, kailangan malakas ka na, magaling ka na, para makapag-celebrate tayong sabay-sabay. Kasi dito, bawal sabay-sabay eh. 2 lang pwedeng magbisita. So, parang sabi namin magkakapatid, siguro pinilit ni Mama na maging okay para lang lumabas. Thank you, Lord, kasi nung eksaktong birthday niya, pinayagan siya ng mga doktor ilipat sa room. So, nakapag-celebrate kami kahit papano sa room, nasama-sama. Tapos pagdating ng the next day, sinabi na naman, nagpa-CT scan, lumabas na naman yung bagong result na medyo nag-bleed ng brain niya. So, delikado na naman. Imbis na natapos na kami sa critical stage na 4 days, sabi ng doctor, umpisa na naman na critical stage na naman because may bleeding, yung malaking part ng stroke niya ay nagbe-bleed. So, ang tendency daw kasi pag nagbe-bleed, mamaga yung brain. And mas mahirap daw yon, mas mahirap. So, mas kailangan ma-monitor siya closely. Nung time na yon, medyo feeling ko sobrang exhausted kami because lahat ng iniisip namin, bukod si Mama, is yung finances. So sabi namin, paano ba to kung tutuloy-tuloy to sa ospital? So parang halos $500,000 na yung bill namin, 6 na araw pa lang. Sabi namin, di natin kaya. So parang nag-pray kami kung laging humihingi kami ng wisdom. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nandyan po ang mga natin. Sila si Sir Sally, lagi ko po siyang tinatawagan, hinihinga ng gabay. So parang yung word po nung binigay sa akin ng Lord ng James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, it will be given to him. So parang sinasabi kasi ng mga doktor na possible i-open yung open surgery, ganyan. So, nag-ask kami Lord, bigyan mo kaming wisdom kung anong gagawin namin. Parang, lagi na namin, itinaas na namin sa Kanya na thy will be done. Kau po bahala. Kung ipagkakaloob mo pa po ang extension ng buhay na makasama pa namin ang Mama. Salamat, Lord. Kayo po ang manguna. Kumbaga, pagalingin niyo po siya. Gustuhin po namin talaga siyang makasama. Kasi iba pag may nanay, siya yung pag-ibig na walang katapat. Talagang nanay, siya lang lahat Pwede mo siyang best friend, lahat ng pagsasabihan mo, lahat. So parang isipin mo palang hindi mo kaya nang wala kang nanay. Parang, Lord, ikaw po sana bahala, no? Yung peace of mind. Naka-experience din ako na nade-depress ako, lalo nung nilipat na namin siya sa Ospital ng Maynila. Bawal na visitation. Nade-depress ba ako na parang, kawawa naman si Mama, wala siyang kausap. Kasi hindi siya kagaya ng ibang patient sa ICU na walang ulirat So, gising siya, nakakausap siya. Naawa ako. Tapos, sana payagan na kami
Na parang sabi ng asawa ko, wag ka ma-depress. Ikaw, pinapagsabihan mo yung mga kapatid mo na lakasan ng loob, tas ikaw ganyan. Isipin mo na lang, sabi niya na ikaw yung mas kailangan namin ngayon, 'di ba? Mas kailangan namin na mas matatag ka. Pagdasal lang natin na yung peace of mind makuha mo, no? Magtiwala lang kay Lord. So, salamat dahil yung asawa ko supportive din pagdating sa ganun. Naisip ko, bigla ako nagising kasi sobra pong iba yung depression na feeling ko, maloloka na ako, saka down na down yung puso ko ng mga panahon na yon, na parang nakalimutan ko may pamilya ako. Nagpapasalamat ako dahil sa mga word na binibigay po ni Lord sa amin. Basahin ko lang. Yung sa Psalms 37, na trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, paghahawakan ko yung word na yon, para maging matatag, para kay mama, para sa pamilya ko. So, thankful po dahil sa lahat ng hardship na pinagdaraanan namin ngayon. The Lord always provide. So, yung kanyang bill po na naiwan namin sa hospital, halos 50% po isinagot po ni Lord. So, thank you po sa lahat-lahat po ng blessings. And we are continue to pray na actually extension life lang, Lord, para sa mama namin. And hindi naman po kami yung masusunod, pero it's your will pa rin. Sa ngayon, nagpapasalamat pa rin because lahat po ng mga ginagawa niya, yung trials na to sa aming magkakapatid, dahil medyo hindi kami masyado nagkikita-kita. So ito na naman, nagkikita, constant communication sa aming magkakapatid, bringing us closer. Sa isa ko pa palang pagpapasalamat is, naging isang challenge na naman is paano paglalabas na si mama, paano na tayo, yung scheduling namin. Ay, talagang sobrang bait ni Lord because meron pong asawa ng pinsan namin, biglang nag-text na siya na daw mag-aalaga kay mama. So parang, wala nang problema, ikaw na lang, magpalakas ka na lang, uuwi na tayo. Happy ko, lahat pinrovide na ni Lord. So palakasin mo yung katawan mo, magpahinga ka dyan habang nandyan ka sa ICU. Kahit di ka namin nakita, isipin mo lang mahal na mahal ka namin. Tapos sabi niya, okay, thank you Lord, amen. So maraming salamat dahil sa peace of mind na binigay ni Lord sa akin at guidance lagi and wisdom. So parang yung pag-ibig ng Diyos, nararamdaman ko, salamat because sa mga nakakausap ko, mga spiritual natin, lahat yun po naging instrument sa akin, no, para maging at peace po kahit na may pinagdadaanan kami. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Actually, isa rin po na pwede nating gamitin kapag ganyan na meron tayong pinagdaraan ng hardships is yung isipin natin kung gaano yung naging hardship din na pinagdaanan ni Lord. So kung meron tayong best example ng perseverance, si Lord yun, di ba? Sabi nga doon sa Hebrews 12, sabi doon, for the joy set before Him, He endured the cross. So dahil sa pagmamahal niya sa atin, in-endure niya yun, maski hindi siya yung makasalanan, pero ginawa niya yung lahat. So kung tayo mayroong pagkakataon nahihirapan tayo, di ba po yung movie na Passion of the Cross, na pinakita doon talaga kung paano physically nahirapan si Lord. Parang maski ako, parang Lord, sorry, minsan nanghihina ako. So kapag tayo po nanghihina, tingnan natin kung gaano ka-strong si Lord na kahit na, di ba sabi niya doon sa Father niya, kung pwede sanang tanggalin yun sa Kanya, pero yung will pa rin ni Lord yung masusunod. And nakita natin doon, na-fulfill pa rin yung will ni Lord. So, ganun din tayo pag may pagsubok, tingnan natin si Lord kung gaano yung perseverance na ipinakita niya. Ayan. So, bago ko po tanungin yung isa pa, si Sister Celia, kanta po muna ulit. Ayan. Ito yung kanta. Jesus, salamat
sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan, ang mabuting pastol ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Thank you, Lord. Ayan, talaga naman pong kapag napagtagumpayan natin yung mga hardships na yun, no, parang wala ka nang maisip, Lord, paano ba kita pasasalamatan? Talagang papurit pasasalamat para kay Lord. Ayan, so next na po natin, Sister Celia. Ayun. Ayan. Medyo mabigat, not really mabigat yung tanong. Because everybody, all of us pass through different situations, problems, talaga namang, and it was Jesus Christ who said that in this world, there will be tribulations or suffering. So, expected na yon. But the problem is, how do we react or how do we deal with these problems, situations, difficulties, hardships that we go through in life? So, wala naman po siguro sa atin. Nobody will say that hindi siya nagkaroon ng kahit na anong problema, maliit, malaki sa tanang buhay nila. So ako rin po, I'm not an exemption because I too is a human being na sigurado at tunay na dumaan din sa different kinds of trials. Marami mabibigat din. But then, looking back, sabi ko nga, for the past 67 years, I am a living testimony of the goodness of God. Kasi sa 67 years na yon, marami, maliliit, malalaki, halos hindi mo makayanan na talagang, in my particular case, gapang. Not financially because thank you Lord, hindi ako, I couldn't remember a time wherein financial was really a difficult or a real problem sa akin. Maraming salamat sa Lord. Because siguro nga, because hindi naman po, what do you call this? I was not after a life na saganang-sagana or yung exorbitant yung mga klase ng wants or pangangailangan mo. So, to be in that particular situation wherein it is a financial problem talaga, hindi po yon. Thank you Lord po yon. Dumadaan,
taman-tama lang. Kasi I have a very simple life. I have very simple wants, which I was able also to teach doon sa mga anak ko. Kaya hindi ganon kahirap yung sitwasyon na yon. But lately, this could be the most difficult situation where I went through. It's not financial, it's not material, but mas mabigat, pinakamabigat sa lahat. Kasi ang kalabang ko sarili ko eh. I was in a situation wherein, what do you call this? I was so critical of the world na lahat ng makita ko, something is wrong in everything that, yung sa paligid ko, na alam ko naman na sa sitwasyon ng mga ganon, alam ko kung ano yung dapat kong gawin. That I should pray, na hindi, ang focus ko dapat is the Lord and not of the people around, not of the situation. Although, sabi kong ang hirap, initially, parang kayang-kayo lang to. Okay lang ako na I was detached from the world, especially sa atin. You know that and you felt that. Ano yan eh, may bigat on my part. Sabi ko, ayoko nito. Lord, ayoko nito. I've been crying. Sarili ko lang yun. Nobody knew in the family. Wala talaga. What I was going through, I was alone. Na sa gabi umiiyak, sa umaga umiiyak. Pero matigas ako eh. Because sabi ko nga, kaya ko to. Ako to. Na yung looking at it deeper, ang ano ko doon is, nandun ang pride. More on pride. Ando doon yung siguro, maybe envy. Ando doon yung jealousy. Na kung titignan ko ngayon, sabi ko nga, there were several times na sabi ko, Lord, ayaw ko na nito. Pagod na ako. Sabi ko, when I come to church, bago pa ako dumating dito, yung resolve ko, na I will have to change my mind, I will have to change my perspective. Hindi ko magawa. Pagdating ko dito, pag nakita ko na naman yung mga people or ano doon, ano talaga po yun, sorry kay Lord. Kasi alam ko mabigat yun eh. Alam ko na hindi nyo gusto yun. Nararamdaman ko. Because it's already between God and me. Kasi nga, ang tigas ko, matigas na matigas talaga yung kalooban ko. But siguro because ang isang problema ko doon, because I was alone. I was doing it myself. And kaya sabi ko nga, I'm lost. Na even superficial lahat yung ginagawa ko for my spiritual being. I come to church, but ano yun eh, I knew it personally na hindi totoo yun. I was just physically present. I just did not want my husband to feel na I do not want to come to church. I did it because I did not want my husband na malos pati siya ay mawala. Kasi pag nakita niya yon, alam niya yung kung ano yung nasa puso ko at saka isip. For sure, siya din mawawala sa tamang path. So, never did he know about it. Even my kids, hindi nila alam what I was going through. Kaya sabi ko nga, I feel ashamed with the Lord. Tinapik na ako several times. Dahil sa aking katigasan, matigas talaga ako eh. Until lately, you know what, sister, I'm happy na, did you see the time that when you texted me, did it take minutes before I answered you outright na I was willing to come? Nagulat na po ako sa sarili ko nun eh. After I gave my commitment to Sister Heidi, I was thinking, sabi ko, ba't ako sumagot? Ba't ako nagbigay kaagad-agad ng aking kasagutan? So sabi ko, maybe this is already the answer of the Lord. After so long that He was trying to
to let me know that there is something wrong with me na hindi ko talaga pinapansin. Maybe it was already the time for him to answer my prayer na, Lord, ayaw ko na, pagod na ako, ayaw ko na yung ganito. I'm tired. Pero several times din yun eh. I was crying to him, Lord, ayaw ko na to, pagod na ako. Pero still, balik. So, kaya sabi ko nga, going back to, yung pag-ano ko kay Sir ID, sabi ko, I felt siguro there was a jolt of yung joy na agad-agad sumagot ako kay Sister Heidi to come. A few among you were trying to reach out, Sister Pauling, I'm thankful. Kasi I felt the sincerity whenever Sister Pauling texted me. Although, lang yun, but I felt how sincere she was to tell me ng ganito, I miss you, yung ganon, I wanted to come to you, but wala ka na, agad-agad kang nawawala. Because there were a few that are saying na bumalik ka na. Because maybe the Lord is really waiting for you to sing to Him again. And which is, yun naman talaga yung gusto ko eh. Pero dahil sabi ko nga, I was so affected with the world that I look at the world, nakalaban ko talaga. Yun yung ano ko doon. So, how did I come to a decision, or maybe it's not even my decision, it was the Lord who acted at the right time. Kasi paragi naririnig sa akin yun eh. There is always the time, and I answered Sister Sally, the Lord will be the one to tell me when I will have to join you again. And maybe, eto nga, yung Sister Sally, I've been practicing because Sister Pauling gave me a copy of your video. So, from the time that she sent me that, I was already starting to practice the song. Amen. I did. Kaya sabi ko, when the time is right, I will just be there and I will be ready to sing for the Lord. And I did that. Si Sister Pauling, sinend po niya yung video of your song. I think that was a Sunday. And right after I received it, I started singing. Kasi sabi ko, alam ko to. Except for the last line na yun yung dinagdag po ninyo yun. So, how did I come to overcome this? Hindi akin yun, hindi ako yun. It was still the Lord. Kasi matigas po talaga ako. Yun yung ano ko, which is bad in me. Alam ko, how should I react? Alam ko yun eh, because I've been praying. I've been asking the Lord to help me. I've been asking the Lord to rescue me. Pero pagdating doon sa again, it goes back. Same, para lang akong umiikot lang doon sa dati hindi ako makawala doon sa sitwasyon na yon. And sabi ko nga, and again, I have to give glory and honor to the Lord. Kaya I choose the song na yung Kamangha-mangha because the Lord is really awesome. The Lord is really, really, yung hirap mong i-describe who He is, na at the right time, He will come to really help you. Yung sabi nga, kahit nandoon ka na nga sa putik, He will be the one to raise you up, to cleanse you again. So, Lord, maraming salamat. And I would like to apologize to all of you. You might have felt how reacted to all of you, yung sa mga LSS. I don't know if you were sensitive enough na nakikita niyo on how I was reacting. At siguro that's why you were not also reacting the way it should have been. Siguro, I do not know what was also your feeling towards me. Kaya all of us maybe have been aloft. We did not know how to react on the situation. Kaya, pero I really thank the Lord na ibinalik po niya ako na, and I hope I will not be lost again along the track. Sabi nga, yung topic ni Sister doon is perseverance, wherein you really have to, ang focus mo lang talaga is dapat hindi ka nakatingin sa mundo na magulo, but your eyes should be focused on the Lord who is the best and who is the
wala nang iba pa na hahanapin mo kundi ang ating Panginoon. Kaya binibigay ko po ang papuri, pasasalamat sa ating Panginoon for rescuing me. Kasi it was not an easy situation where I had been na sabi ko nga, I've been through, pero ito yung pinakamabigat na pinagdaanan ko na hindi ko gusto, na hindi, kasi sabi ko nga, it's already a fight. Me against the Lord yung nangyayari. Although it was supposed to be a fight against the world, but it was whom I was fighting with was the Lord. Because I distanced myself. I withdrew from what I wanted to do for the Lord. Na alam naman ni Sister Sally dun, parang kami ni Sister ko yung nagsusumiksik noon to sing for the Lord. And then suddenly I would do that. Kaya sabi ko nga, sorry Lord, and sorry to everybody whom I might have hurt na hindi naging maganda yung aking naipakita. Although I was quiet, you do not hear anything from me, but actions speak louder than words. So, thank you Lord po ulit. Maraming salamat. Ayan. Thank you Lord naman po. Ayun. Talagang sabi nga po, di ba, doon sa verse natin, yung race that is set out for us. So, personal siya talaga. So, kung yung iba, yung hardship nila, yung health ng nanay, yung sa business, yung sa relationship, yung kay Sister Celia naman yung sa sarili. So, yun po kasi yung maganda. Alam niyo po, meron po nag-share sa akin na minister natin dito. Meron daw po tayong ka-member na ang sabi daw po sa kanya, ay naku, nag-away kami ni Lord kasi ba naman sabi sa akin, ingungud-ngud daw ako. Tapos ang reaction ko po nung gano'n, sabi ko, nakakainggit. Kasi meron siyang ganun ka-personal na relationship kay Lord. And then sinabi po si Minister Ernie po yan, sinabi niya po sa akin yung verse na parang nakalagay nga po doon na ingungud-gud nga siya daw sa putik. So, I mean, ganun tayo kamahal ni Lord. Alam niya kung ano yung kailangan pa ng correction. Alam niya kung saan pa yung mai-improve tayo. Alam niya kung paano tayo aayusin, diba? Kagaya nga ng gold, alam niya kung paano tayo ipipinuhin. So, mag-submit lang talaga tayo kay Lord. Kailangan nating mag-surrender. Noon rin pong nagkaroon ng health issue nga po yung lola ko. Kasi parang siya po yung nagpalaki sa amin nung time na ang mama at papa nandito sa Manila. Kami ng mga kapatid ko nasa probinsya. Noon po ang prayer ko kay Lord, sabi ko, Lord, hindi ko pa kaya. Pero nung yun yung prayer ko kay Lord na paulit-ulit, yun yung time sabi ng lola ko, meron na daw nakapalibot sa kanya mga nakaputi. Tapos sabi niya, hindi daw siya makahinga ganon. Tapos napakalinaw po yun sinabi, narinig ko talaga, or nandun sa isip ko, sabi ni Lord, surrender. One word lang. Tapos parang nung narinig ko yung kay Lord na surrender, yung sobrang nalumo. Tapos sabi ko, Lord, your will be done. And nung pagka-pray ko po ng ganun kay Lord, saka po biglang nakahinga yung lola ko. So I mean, if ever po meron po tayong hardship na feeling natin na instead of parang feeling natin madedestroy tayo, na feeling natin na wasak na wasak tayo, yung kasi hardship eh. So parang iniisip mo, after nung hardship, wala na, lumong-lumo ka na. Pero after pala ng hardship, tayo as Christian, tingnan natin yun as an opportunity to grow. Kasi kung hindi po tayo makakaranas ng mga ganong hardships, hindi rin gaganda yung relationship natin kay Lord. Hindi rin siya mag-grow. So, balik tayo dun sa perseverance. It is possible to persevere for God. Kasi kung titingnan natin how God persevered for us, so talagang kamangha-mangha si Lord. So, kanta na po muna ulit tayo. Ayan. Mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-manghang tunay ang iyong mga gawa.
Thank you, Lord, no? So, busog na busog po tayo sa mga sharing testimonial ng ating mga kapatid. So, siguro po, short lang, sino po sa inyo ang gusto naman na, dahil dun sa na-experience nyo na sinuportahan tayo ni Lord during our hardship, ano naman po yung maiibigay natin na masasabi natin, ito pagsusumikapan ko to para kay Lord? Sino po ba? Sister Sharon? Ana. Ayun. Ayun, thank you, Lord. Yung ngayon, after the hardship, siguro sa akin yung pagmamahal kay Lord, no? Yung kung paano niya tayo minamahal, ganun din yung i-share ko para ma-express ko rin yung love ko sa Panginoon at saka sa mga tao. Kasi si Lord, kasi para ma-feel mo yung pagmamahal niya, siya yung nagbibigay ng mga tao, mga instrumento na ipa-feel niya sa akin kung paano niya ako minamahal. No? Kagaya ng pagbibigay niya ng pamilya ko, mga anak ko, pagbibigay niya ng papapadala niya ng mga tao na sumusuporta sa akin. Doon ko nararamdaman yung pagmamahal na ng Lord para sa akin. So ganun din ako bilang Kristiyano, gusto ko din i-share sa iba, lalo na sa yung mga wala pa kay Lord, yung marami ding mga nag-aas ng mga prayers sa akin. No, parang feeling nila, sister ako na, nanggaling kumbento. Hindi ko alam bakit. Pero parang yun po yung opportunity for me to share the Word of God. So, yung pagmamahal. So, ako yung blessing na binigay ni Lord para sa kanila, para mag-share lang din ng Word of God. Oo, parang 'di ba yung prayer nga natin, thank you Lord for blessing me that I may be a blessing to others. Yes, oo. Ayan, thank you Lord. Sister Celia. Sige po. In second question. Sige pa, knowing that the Lord persevered for all of us. So ang tanong natin ngayon is, paano naman natin maibabalik yung pagpapakahirap ng ating Panginoon para tayong lahat ay maligtas? So I think that is, if I got it right. So nakikita ko po ngayon is, I really need to work harder to strengthen yung relationship po with the Lord through yung sa aking faith. Kasi yun po yung, the way I see it, doon po nagsisimula ang lahat sa akin. Na if we have that strong relationship, then we have that strong faith in the Lord. Kasi pag kilala natin ang ating Panginoon, then there is no reason that we will not give our full trust, our faith in our in our Lord. Na siya yung, alam naman natin, di ba? Ang hirap kasi because it's coming back to my mind na sabi ko nga, I know a lot. I have heard a lot. But have I done them? Or did I obey with the words of God na natutunan ko, na nalaman ko? Yun po yung malaking pagkakaiba nun. Di ba sabi nga natin na yung knowledge na hindi naman na-apply is useless. It's dead. Di po ba? Wala po yun. So, lahat po yun, nakikita ko, it's clear to me na yun yung kakulangan sa akin. Alam ko yan, pagka nakarinig ako ng verse, I would know how to continue it, meaning to say, I know it. Although I cannot say the exact book, exact chapter, and then the verse. Pero I can recite, what do you call that? Dinudugtong mo yung mo, because I know, yun nga lang po, yun ang kakulangan. So siguro that is for me to be able to repay back. It's not even repaying back, but to give na para pagpapasalamat doon sa pagpapakahirap ng ating Panginoon for my life is yun, to be obedient to Him. Kasi yun po yung kailangan na yun lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin, di ba? We already know ano yung hinihingi ng Diyos. Then what we need to do na lang is, personally is sumunod. Alam natin na this is what the Lord wants of us. Then, as much as possible, I should learn to obey. Kasi when you obey, that is a manifestation that you love the Lord your God. Na hindi ka naman susunod kung walang halaga
yung nagsasabi sa'yo na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. So, Lord, I need help to be able to obey. And I know that if I obey, you already gave your promises na yung maaking magiging reward if I stay obedient or if I keep obedience to your words. Ito po ba lahat? Pangako niya, wala naman pong hindi totoo sa lahat ng mga pangako niya. So walang dahilan na hindi ka magtiwala at sumunod sa hinihingi niya sa atin. Kaya yun po yung aking personal na Maipapangako. na pamamaraan para hindi sayang yung lahat ng ginawa ng ating Panginoon, lalo na sa aking buhay po. Thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord. So, napakarami po nating natutunan, napakadami pong, talagang punong-puno po tayo ngayong umagang ito. And nagpapasalamat rin po ako sa mga hindi po nakakalam. Nandito po yung ibang members ng LSS. Salamat po sa pag-cheer at sa pagkanta kasama namin. Ano na nga po siya, Kako, hindi na siya CSM edition, Lower South Sisters edition na siya. Ayan. So, ayun nga po, to wrap up lang po. Sabi nga po natin, hardship, mahirap siya. Perseverance, mahirap siya kasi nga kaakibat niya yung suffering and hardships. Pero importante siya, kailangan. And kailangan alam natin na if God died for us, if Jesus died for us, we are worth living. Diba? We are worth dying. So bakit, sabi nga ni Sister Celia, bakit mo sasayangin yung ibinigay na yun ni Lord? So mas maging appreciative tayo. So ano ba yung pwede kong gawin para kay Lord na ganito yung ginawa niya sa buhay ko? Mas maging bold tayo na Christian, mas maging open tayo to share God. Kasi kapag ramdam na ramdam mo yung pag-ibig ni Lord, mag-uumapaw yan eh. Talagang may i-share mo. So magpagamit tayo kay Lord. Mahirap mag-resist kay Lord kasi alam natin hindi natin kakayanin si Lord. So at the right time, ipagkakalob sa atin ni Lord yung strength, yung confidence para mag-share. And magpagamit lang tayo, magpatuloy tayo kay Lord. Quitting is not an option. If you quit, you do not win. Pero kapag nagpatuloy ka, you will surely win. In God's time na lang yun. So thank you Lord. Ayan po. Closing prayer po muna. Lord, maraming pong salamat sa napakaganda pong discussion, Lord God. Salamat po sa paghipo sa bawat isa, Lord God. Salamat po sa pag-share ng kanilang mga damdamin, ng kanilang mga isipan, Lord God. Lord, ganun din po. Thank you sa lahat po ng ipinrovide niyo po sa amin na wisdom, Lord. Nawa po, Panginoon, lahat na nakarinig, Panginoon, ay mamuhay po sa kanilang mga salitang ito, Lord God, and maisabuhay po nila and ma-share po nila para po mas marami pang tao ang makapagbigay ng testimonials nila, ng papuri nila sa inyo. All glory and honor belongs to you, Lord. Hallelujah. Mahal ka po namin, Lord. In Jesus' name, Amen. Last song. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Tumaan man ng pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa'y kabubuti ko. Sa ating mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa ating kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kompleto na ang buhay ko, si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit kong ito. Para sa'yo ang awit kong ito. Thank
Thank you, Lord. Thank you, God bless mga Lord. God kapatid. bless po. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the